po. Bicol, ma'am. Oh, layo. Hmm. Ay, kayo nga, Pangasinan. Saan ho kayo sa Pangasinan? Dito po sa malapit sa ito sa Infanta. Nakarating ako sa Rosales. Ay, malayo. Dito. Hmm. Nung ako'y tapos na mag-schooling ng advance, nag-tour. Nag-tour kami. Kaya narating yung Rosales. Oo. Sa Lido Beach kami pumunta. Alam mo yung Lido Beach? Ay, No? hindi pa ako nakarating po doon. Opo. Ano po, sino po, ako muna magtatanong sa inyo. Oh, sige po. Kayo po ba ay widow rin o Uwido po. ayun, nagkakwanan tayo, nagkapanag po. Ako widow din. But widow ako na-widow ako nung October 2024. Kayo po? Ay, ano pa, 2020. Ako, 24 ako, October. 5 years ng Uwido po. 1 year pa lang. Yun lang. Mag-1 year. Kaya sabali nga ako dito kay DJ dahil siyempre widow nga ako, parehas tayo. Wala naman tayong fan. Lagi akong nanonood sa kanya, sabi ko susubukan ko muna na sumali. Magkaroon akong experience. Oh. Isa rin pati akong retiradong sundalo. I see. Mm-hmm. Retired akong 2007. Ilang taon na po kayo? 69 po. Matanda na. Pati experience na. Gusto ko lang magkaroon ng kaibigan. Kay Dara ng Lula. Oo naman. Mas maganda yun. Kay Dara ng Lula ko. Maraming kaibigan. Ganun. Ice cream. Kung pansakon, lahat ng mga anak ko may mga anak buhay na. Ay, ganun din po ako. Ilan po anak nyo? Adim po. Ay, ang dami. Dami nga. Isang kwan. Yung panganay ko, nurse. Yung pangalawa, sundalo. Tapos yung pangatlo, nasa Hino Company sa Laguna, nagtatrabaho. Yung pang-apat, teacher. Dalawa yung teacher ko. Yung bunso ko, Simon. Kaya lahat naman. Lahat na sila. May trabaho. Pero ang may asawa, kwan lang. 3 pa lang. Yung bunso ko, ang edad ay 34. Binata pa rin. Yun ang siman kong anak. Yung bunso. Ano pong pangalan nyo? Santiago. Oy, parang unique yun Pangalan ng lugar. Santiago po. Kayo po? Dalen. Ang apelyido po? Ay, po, bawal po. Bawal po. Pala. Okay. Kalimutan ko. Sorry. Kasi live ito eh. Sabi ko nga, nag-uusap dito pala. Siyempre live ito, maraming... First time ko. Parehas lang tayo. Ngayon, dito, maraming magbabas katulad ng makilala ko. Kasi siyempre, yung ibang nanonood, siyempre makikita din ako nila. Siyempre, kilala din ako nila. Pangkaraniwan na lang po yan. Kasi naghahanap ka rin ng kaibigan, mayroon kang makakausap, kapag yung mga, kailangan din natin yung mga ganyan. Kaya nga tayo sumali dito para magkaroon tayo ng more friends. Yes. Kayo po, ilan yung anak ninyo? 4 po. Lahat naman sila may asawa? Ano po, yung bunso po ang wala. Pero nag-work po yon. Po. Ay, kayo po, ano ang trabaho ninyo? Po? Pensyonada po ako. Pensyonado din pala. Opo, sa asawa ko.
Hmm. Parehas din sa akin. Pwede, pan din ako, 2011 na ako nag-retiro. Nagpipensyon na rin ako. Mm. Yung misis ko, dahil teacher, ako ang survivor, nakakante sa akin yun. Mm. So ano ngayon po ang pinagkakaabalahan nyo? Yung nag-aalaga akong manok, yung pangsabong, parang makuan yung na-exercise ako. Araw-araw, siyempre pag nagpapakain ka, na-exercise ka. Mukhang marami yatang panabong po ah. Mahilig ako nung nasa servisyo pa ako. Yun ang ko, laging nagsasabong. Ayun. Ngayon, sir, alaga na lang. Maski saan nasa bungan, doon ako napupunta. Ngayon po nagsasabong pa rin kayo, sir? Ano po? Ngayon po ba nagsasabong pa rin ho kayo o nag-aalaga lang? Ay, nag-aalaga na lang sa DJ. Nag-aalaga na lang. Tapos ibinibinta. Binibinta ah? Oo, for sale na. Kasi ang pagsasabong, alin sa dalawa yan eh. May panalo, may talo. Mas marami yata yung talo eh. Mas marami. Kasi ganun yung asawa ko nung namatay, nagsasabong yun eh. Sa bungero din pala. Naku, nakatagbo ka rin ng friend mo sa bungero din. Ayun lang. Ilan taon na po kayo? 60 po. 60? Opo. Ay, layo pala nga ako at 9 years na pala ang ating ko. Okay lang yan. Ay, nag-61 ako. 61? Nag-61 June. Kaya sinat ko nga kay DJ, sabi ko ihanap mo kung medyo malapit sa edad ko. Malapit-lapit ka na rin. Sa friend, okay lang. Oo, okay lang. Siyempre, dyan naman kaibigan. So, hindi man kagad. Bandang huli ng maging kaibigan at nag-iibigan na. Depende kung magkasundo kayo. Yun. Kaya nga yan, simula, friend mo na. Friend. Tapos, siyempre, pag nagkaintindihan na, nagkakuha na ng ugali, pwede din mag-iibigan na yan. Di ba? Magkaalaman pa po ng ugali talaga. Oo, siyempre. Makuha mo na yung ugali. Kayo po, anong pinag-aabalahan ninyo sa buhay? Yun. Si service po ako ng mga bata. Yung mga... May tricycle ako sa school. Si service ako. Ay, sino ang nagdadrive nun? Ako po. Ay, galing mo Talo mo. Maraming humahanga sa akin dito. Hindi ako, may tricycle ako, pero hindi ako marunong magdala ng kwan. Maraming humahanga kasi mga siniservisan ko, anak ng pulis, anak ng maestra, ganyan. Hatid sondo po, hatid sondo. Ay, okay yan. Yan ang pinagkakaabalahan ko kapag may paso. Exercise din parang hindi... Tapos on call ako sa mga kaibigan ko. Pag pupunta sila sa palengke, tatawagan nila ako. Extra income kasi yun. And then, nag-aalaga ako 45 days. Mayroon pa din pa. Maganda yan. Paunti-unti lang yun. Kasi hindi ko makayanin yung sa akin, yung pag-aalaga ko, kung sino man ang bibili, yan ang bibinta ko. Yung kasi pag-aalaga ng mga sasabungin, kung hindi mga winning breed, hindi ka dadayuhin. Dapat ang mga manok mo... hybrid.
Hybrid talaga. Yan ang libangan na magastos. Sabi ko nga, ika nga, magastos ng libangan. Oo. Pero okay lang yan. Sa akin na hindi ko binibilang yung gastos ko, hindi ko tinitingnan yan. Oh, 2 pension mo eh. Kayang-kaya yan. Hindi ko tinitingnan ang gastos. Kasi wala naman akong kakunan. Yung mga anak ko may mga trabaho, may mga hanap buhay na yan. Para yung sa akin na dalawang lalaki, yung maestro ko, saka yung bunso ko na siman, yun ang sa akin. Tapos minsan yung sundalo ko, nabigay din kahit hindi ako humingi. Siyempre, pag binigyan ka, tatanggapin mo. Oo. Mm-hmm. Kasi hindi naman nila obligasyon na talaga na yung kasi may mga pamilya na sila. Ang obligasyon lang ng isang magulang, paaralin sila pag nakatapos. Na. Kaya, Kasi alam mo sa mami sa mga anak ko sa 6 na yan, binigyan ko sila ng bago sila mag-asawa. Kakinggan mo. Sabi ko, bago kayong mag-asawa, dapat makuha ninyo ang 4 na P. Alam mo ba ang 4 na P? Hindi yan for peace yung nagkakuan sa IATM, hindi. Sabi ko, bago kayong mag-asawa, dapat ang 4 na P makuha nyo. Ano man yan piyan pa, sabi ko dapat ang isang P ibibigay ko na sa inyo. Mayroon kayo niyan bawat isa. Halimbawa, ang liniligawan mo may ping isa. Parehas kayong may P. Siguro alam mo na ano ang ibig kong sabihin. Pangalawang P, pera. Pag pangatlong P, palay. Ibig sabihin, pagkain yun. Pagkain. Yung pang-4, dati-dati 3 yan na P. Ang sabi ng magulang ko, dapat makuha mo ang 3 P. Ako na lang ang dagdag ng 1 P. Ginawa kong 4. Ano po ang pang-4? Positive. Yan ang tinatawag kong positive. Kasi sabi ko, pag positive, ibig sabihin, pag nag-asawa ka, magkakaroon ka na ng bunga. Di ba? Pag nakuha mo na ang 4 na pinyan, hindi ka maghihirap. Di ba? Siyempre. May pera ka na, may palay ka pa. Hindi ka, yung ibig kong sabihin, positive, magkakaroon ka ng bunga. Di ba? Pag nagkaroon ka ng anak, ng asawa. Pamilya. Yan, kaya yung iba kong anak, bago sila nag-asawa sila, medyo may edad na. Kasi siguro inisip nila yung sinabi ko sa kanila bago mag-asawa. Kaya po, may kwento rin ba kayo? Ngayon, success naman sila. Ano po? Maganda yun. Success naman sila ngayon, sabi ko. Kaya, ganon din yung mga anak ko. Yung 2, nasa abroad. Yung isa, call center. Andun yung isa, nasa SDNA sa Olongga po, nagtatrabaho. Kaya ako lang mag-isa po dito. Dapat talagang maghanap ka na rin para may kasama ka. Hindi naman po basta-basta. Kilalanin muna po yung, siyempre, hindi naman pwede yung agad-agad. No, siyempre. Diba, Kedjel? Ako hindi naman sa akin, party, ang pag-aasawa, halimbawa tayo may mga nakaranas na, sa akin, hindi lang, pwede akong maghanap ng manligaw. Kasi may pera din ako. Pag dinaan ko sa pera, baka kaya sagutin ako dahil pera lang ang kailangan eh. Di ba? Pag nagkaroon ka ng babae o pera lang ang kailangan. Pag may pera ka, dali. Hindi rin. Kasi kung may pera ka na, kung wala naman tiwala,
Wala, very minus na. Siyempre, yung tiwala, hindi yan naalis. Oo. Hindi yan naalis. Sa akin yan, halimbawa, tayo, may mga edad na tayo. Katulad mo, katulad ko rin. Kukuha ka ng bata Ay, sa iyo. Halimbawa, kukuha ka ng bata, mas bata sa iyo, magkakaroon ka diyan ng problema. problema. Makakuha ako ng bata, sasakit lang ang ulo ko sa kanya. Kaya hindi pwedeng, Hindi na. oo, hindi pwedeng kumuha ka ng bata, yung medyo malapit-lapit lang sa edad. Oo, tama yun. Pero hindi Dahil- naman basta-basta kukuha ng na parang isosobong kanin na pwedeng iluwa. Siyempre, anuhin muna yung ugali. Ganon. Kaya nga, kung sa aking parte, ako nagsali ko dito, sinubukan ko lang. Kasi pareha tayong first time. Sabi ko sa isip ko, sa aking sarili, sasali nga ako kay DJ. Parang bago nga ako nagkuhan kay DJ, sabi ko, i-match mo naman ako, mas malapit sa edad ko. Kasi kung bata pa, siyempre, yung mga sinigulin yan, yung ayaw na, itong matandang ito, sasali-sali pa. Di ba? Yun lang. Pero sa ngayon, ma'am, halimbawa, kayo may balak pang maghanap ng magiging kasama niyo? Siyempre naman po. Pero hindi naman basta-basta. Agad-agad. Kasi titingnan muna yung sitwasyon tsaka yung yung ugali, gano'n. The best talaga yan, yung makuha mo ng ugali. Sabi mo nga, may respect to each other, may respeto ka. No? Iyan ang the best nga. Unahin mo na ang respeto pag pag may respect ka sa sarili mo, respeto pa sa partner mo, okay yan. Okay. Kasi 5 years na mahigit akong widow eh. Ang widow mo, magwa-1 year pa lang. Oo, tingnan mo. Kailan? Magwa-1 year pa lang. Hindi pa kayo nagbabanglok sa Diyos ko. Hindi pa nga. Ngayong October, namatay siya October 20. Kaya nga. Ay, Apo, Digel. Hindi ko kayo nakikita. Dito lang. Nakikinig lang ako. Nakikinig si DJ. DJ? Dito lang po ako. Nakikinig. Okay lang. Nakikiramdam. Eddie, wow. Sabi ko nga kay ma'am, halimbawa ma'am, Saan po kayo ngayon nakatira? dito po ako sa Sipokot, bayan ng Sipokot. Sa Iloilo? Hindi, Bicol ito. Ay, Bicol? Layo. Parang lang na tayo maraya. Sabi nga, pag ginusto mo kahit anong layo, pwede rin. Di ba? Oo. Kasi nararating. Habang may lupa yan, mararating yan. Sige nga. Kaya? Kasi wala Kaya nyo pa magbiyahe? Ano pa? Kaya nyo pa magbiyahe? Oo, nagdadarag pa nga ako ng sasakyan ko. Malinaw pa ang mata ko, hindi katulad sa ibang 60, malabo na. Pero sa akin, healthy pa ako. Ang maintenance ko lang, yung unload depends sa kalusapan. Kombinasyon yun. Pero, life. Magme-maintenance na pala kayo. Siyempre, ikon yan sa high blood. Kasi lahat naman bata pa nagkakaroon ng nagkakaroon ng high blood yan. Pag na high blood ka, ibig sabihin may symptom yan. Sa heart ang na yan. Ang sakit. Yan ba ang karamihan yan. Mga kasama ko, sabi nga nila sa akin,
mauna daw akong mamatay, pero sila ang nawala. Kasi hindi sila marunong ng sarili niya. Dapat lang yan talaga. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Saka ako monthly check-up ko. May private akong doktor na nag-check up. I see. Private na doktor. Every month ko, medyo ang package ko, kung minsan 12,000 package na yan. Even naabutan ng 16 pa 20. Anong sakit, sir? Pinapacheck up mo? Yung maintenance ko sa heart. Pero kailangan talaga pala mag-asawa ka nito para mawala matigil na yung maintenance mo sa heart. Hindi, ano pa? Para matigil ho yung maintenance mo sa heart, kailangan mo mag-asawa na talaga. Siyempre kailangan yung DJ. Ako malakas pa ako, very healthy pa ang katawan ko. Nakakadrad ako ng malayo. Hindi ako nagkakaproblema. Pero yung sa paningin po, okay pa rin. Wala pang depekto, maliit pa ng karayom, yung maliit ang buto. Nalagyan ko pa ng kiloled. Marami pang nagtataka sa akin na bakit nakikita mo ba yan? Sabi ko, kitang-kita ko pa to. Lalong-lalo na siguro kung ang 16 na ang edad ng babae ay 16, mas malinaw pa ang mata ko. Di ba? Nakasawa siguro si DJ yan. At lumilinaw ang lalaki. Sabi ko, Lilinaw talaga yun. malinaw ang paningin yan. Pag 16 years old. Marami pa nagtataka sa akin, sabi nga nila, hindi ka pa nagagamit ng salamin. Sabi ko, hindi. Pero may salamin ako. Bumabalik daw yan pag edad 60-70. Bumabalik ko yung mata, no? Maayos daw yan pag 60-70. Kasi nung DJ yung maliit pa ako, kasi hindi ako naghihilamos. Pag nagising ako, hindi ako naghihilamos. Pinapahinga ako muna yung mata ko. Tapos then, naghihilamos na ako. Hanggang ngayon, at age of 69, marami pang nagtataka sa akin. Nakakapag-drive ako. Sana ang retirement ko noon ay 2011, saka ako mag-retire. Pero early retirement ko ay 2007. Medyo napaaga nga. Napaaga. Kasi medyo ako na naging kalaban ko na yung superior ko. Kasi ako is sergeant ako nung araw, medyo stricto baga ma'am. Pag may hinahawakan ka ng tao, medyo dapat strictuhan mo, higpitan mo ang baybang nila. Kaya napaaga yung retirement ko, 2007. Dapat 2011, nagad na ako. Tali sana yung age ko, saka yung service. At age 34 years in the service. Ganun sana. 100% sana yung pension ko. Ang galing sana kung naano nyo. Ano pa? Pag naano nyo sana yung year na hindi ka nag-early retirement. Maganda. Ako ay 100%, ma'am. Kuha sana. Saka makukuha ko yung second lieutenant. Kasi nag-retire ako, Master Sergeant na, yung na-promote lang akong one rank higher. Nakuha ko sana yung... At least, nakapagpa-aral kayo, nakapagpatapos kayo. Walang tapos na. Dalawa lang hindi ko natapos sa college. Yung pangalawa, saka yung pang-tatlo. Yung hindi pangalawa... Hindi ba maulan po dyan? Maulan ho. Kasi may bagyo eh. Hindi ba dyan umaano? Maulan. Dito kasi maghapon yan, maulan. Lakas. Lahat na naman yung akin ma'am na mga anak, yung panganay ko, isang nurse, pangalawa sundalo din, nagsunod sa yapa ko. Hindi ba sila, sang-ayon ba sila pag nag-asawa kayo ulit?
Ay, hindi sila tutol dahil hindi nila maibibigay ang kaligayahan ko. Sabi ko nga sa kanila, maibibigay ba ninyo ang kaligayahan ko? Siyempre, habang bata ka pa, magkuhan ka. Kasi, kunting panahon na lang tayo. Pag nag-age ka ng 70 marriage mo, medyo ibig sabihin yan, palubog na. Kunting panahon na lang yan. Kaya, Diba? tamasahin na yung kalalabing panahon. Sabi ko nga sa mga anak ko, kunting panahon na lang ang sa akin. Sabi ko, masaya na ako sa buhay ko. Nakapag-retiro ko, na-enjoy ko na yung sarili ko sa aking retirement. Wala na akong anin ko pa man, parang yung pag-aalaga ko na lang ng manok, ko na lang yun. Diversion ko na lang. Diversion ko na lang sa buhay. Kasi wala naman akong kuntihin na lang ng mga apo ko. Atid sundo nga ako doon sa dalawa kong apo. Pinagkakaabalahan naman pala kayo eh. Parang exercise na yan. Exercise nga. Kaya sabi ko nga, makumpa ang katawan ko. Kaya ko pang tumakbo kung ng malayo. Kundi siyempre, mahirap na pag nagkaedad ka ng papuntang 70, medyo ingat ka na. Kasi, siyempre, baka atakihin ka. Kaya nga ako, nagpa-check up ako every month. O hindi, dati-dati every month. Pero nung tumagal na, nagpapagitan na ng 2 buwan. Kasi ayaw kong katulad sa ibang mga kasamahan kong namatay, nawala sila. Hindi nila inalagaan yung sarili nila, hindi sila check up. Sa akin, tini-check up. Di bale na lang sabi kong gumastos ako ng malaki, basta okay lang ang katawan ko. Kayo po, may maintenance din? Wala po. Control ko po yung maintain ko yung sarili ko. Hindi ako gaano kumakain ng rice. Okay, sa akin nun, kung hindi rin ako nagpa-pick up, maaari sigurong sabihin natin na wala kang maintenance, pero naniguro lang ako sa aking sarili na dapat ma-check up. Okay naman yung doktor ko. Wala naman na sa katawan ko, kaya naging healthy hanggang ngayon. 26 ngayong July ang check-up ko. Sabi ko naman. Sabado yan, every kwan. Kasi yung doktor ko dito sa Naga City, kwan din, MWF ang check-up. Malayo po ba kayo sa bayan? Ay, malapit. Okay. Ang bayan ng Sipukot, alam mo ang Sipukot, bayan ng Sipukot. Ito, hindi, kung lang, siguro mga 15 meters, ay 15, walang 15 kilometers, mga 1 kilometer, sentro na ng Sipukot. Highway yan. Naririnig ba ninyo ang bayan ng Sipukot o hindi? Hindi pa po. First time po yan. Nasa Sipukot. Kasi hindi pa nga ako nakarating ng Bicol. Hindi. Mararating mo yan pag nagkakilala na kayo. Okay? Ganon. Ako yung pupunta dyan? Hindi kayo pupunta dito. Sabi ko nga, pag ginusto mo, walang malayo, walang malapit yan. Ibig sabihin, di ako ang dadayo sa'yo. May sasakyan man ako. Anong sasakyan nyo po? Four-wheel? Owner. Service ko yan nung nasa service yun. Binili ko yan 1999. Oy, old model. Hindi, bago yan, pan-6 nga yan eh. Sabi ko nga, pan-6 nga yung aking owner eh. May aircon, sir.
Ay, wala, hindi na aircon, DJ. I-open natin yung pan. Pwede yun, pa aircon. Kung Oh, ikaw pwede po po. sa talbon. Nabili ko yan 99 sa may-ari. Pangalawa na ako. Nabili ko yan sa may-ari, model, gawa ng Cavite. Model 94. Nabili ko 99. Binili ko sa kanya. Hanggang ngayon, ilang years. Maganda pa ang takbo. Kasi, ma'am, mekaniko ako. Ay, okay. Mekaniko. Nung nasa servisyo pa ako, ang ayos ko mga sasakyan. Yung tangke, alam mo yung tangke? Yung armor? Yung panggera? Kasi mekaniko Yan ang- rin yung asawa ko dati. Aircon Yan ang mekaniko. ano po? Ano po? Yung asawa kong dating mekaniko po iyon. Aircon mechanic ng kotse po iyon. Ay pa. Sa akin kung yung inaayos ko, pwede kung mga civilian yan. Yung mga gas, diesel, kaya ko yan. Pero ngayon, hindi ako nag-aayos na masin na mayroong nagsasabi sa akin na nagpapayos. Kasi matanda na ako. Baka ma-blood pa ako dyan. Mahirap na. Pero pag sarili kong sasakyan, hindi na ako nag-hire ng mekaniko. Ako na lang nag-aayos. Kuha kayo ng helper. Pag ganun. Para hindi kayo gaano ituturo nyo lang. Simple lang. Mag-utos lang ako ng sa anak ko. Pero ako pa rin ang final na pag nagtatrabaho. Mahirap yung ititiwala mo na sa ibang tao, baka masira lang. Kasi kung hindi nga ako mekaniko, isipin mo yung owner na nabili ko, hindi ang tatagal na hanggang ngayon. Yung mga kasabang yan, wala na. Naibenta na nila. Kasi hindi nila kaya. Isa pa, pag wala kang pera, paano mong maayos? Kailangan ang maintenance yan. Maintain mo. Mahal ang pyesa. Tapos sa mekaniko pa. Pero ako, hindi na ako nagbabayad. Siyempre, ako na lang ang gumagawa. Ano man, makikarating ka sa Bicol. Pero ako ang pupuntahan kita. Kung gustuhin mo. Kung gusto mo, di ba? Pag-uusapan naman po yan eh. Titingnan muna natin yung sitwasyon. Opo, siyempre, mag-uusap pa tayo. Tapos kay DJ, tayo na mag-uusap niya. May oras pa po. May battery yan, no? Hindi pa tapos. Ano po? Hindi pa yata tapos na eh. Kaya magtanong pa po kayo kung ano pa tatanong niyo. Okay. Sige, magtanong ka po. Ano pa ba tatanong ko? Ang Sa layo akin, dyan. Naikwento ko na sa'yo. Ay, wala nang dapat na pag-usapan siguro. Kasi wala na rin akong naitanong kasi parang speechless ako eh. Kaya, kung na yan, si DJ na baka sa susunod na kung sabi ko nga first time ko, pag sa susunod, kahit ilay na pa ako ni DJ, hindi na ako sarali. Okay na rin sa akin yung maka-experience ako. Ito lang, in-experience ko lang. Oo. Nakakakapa pala. Ito, nagkatagpo tayo. Sakali. Alam naman na ang pag-iibigan ay hantong din yan sa pag-iibigan, di ba? Kung nag-ayusan patiwala kasi yan eh. Respect. Yung pagtitiwala. Alam mo, hindi yan nawawala yung pagtitiwala. Respeto sa katiwala, dapat nagsasama yan. Kasama yan. Sabi ko nga, ma'am.
Ma'am, agad-agad. ang pagmamahal, sabi ko, sagutin mo nga pala rito, ma'am. Ano ang pagkakaiba ng pagmamahal at pag-ibig? Yung minamahal at iniibig. Ang parang ang minamahal, parang may respect ka sa tao. Kung ang pag-ibig, madali mo lang sabihin yun eh. Ang pag-ibig, kung sabihin niya, mahal kita. Oh, yan. Ako kasi yan eh. Oh. Pero sa akin, simple lang ang kuwan ko. Alam mo, ang mahal, madaling sabihin. Pag nanliligaw ka na, sabi mo, mahal kita. Oh, madali. Di ba? Dalawa kasi yan. Ang sabing iniibig, dapat magkasama. Pag minamahal, alam mo, practical, ang minamahal ay gusto lang makuha ang isang bagay. Oh. Pero ang iniibig, ano ang ibig sabihin? Yung pusa mo, yung galing dito sa puso mo. Ang iniibig in other words niya. Ipakita mo. Ang iniibig ay ang minamahal makuha ang isang bagay. Ang minamahal. Ang iniibig, ibig sabihin, dadalhin ka sa isang matrimonyo. Ibig sabihin, iniibig mo, magpakailanman niya. Di ba? Nakuha mo, ma'am? Hindi lang ibig sabihin na mahal kita sa mga binata. Madali lang sabihin yan. Pero kung minamahal kita at iniibig kita, ayan, maaaring pili mong pakinggan, ay tiwala ko dito eh. Ibig sabihin, mahal niya ako at iniibig niya ako. Bago mo sabihin yun, manligaw ka muna. Siyempre, pakita mo yung sincere mo. Yes. Ay, manliligaw. Pero kung yung parte na sa atin, sa atin na nagkakaedad, hindi na kailangan ang ligaw-ligaw. Kumbaga sa kuwan, maggagalangan lang tayo kung ano ang sa isa't isa. Ibig sabihin doon na, hindi na kailangan ang ligaw. Diba? Dahil doon man nakahantong lang ang kuwan. Matanda na, gagawin pa natin na, halimbawa, matanda na tayo. Para pang gagawin natin na yung parang dalaga ang panliligaw, hindi na. Di ba? Bakit, ma'am, ano ang gusto mong mangyari? Saan po? Sa halimbawa na ganyan na... Hindi naman basta-basta kasi, sir, na papasukin agad-agad yung ganyan sa pag-aasawa. Respect mo na. Kuhanin mo na ang kuhan. Kuhanin mo na. Ugali. Oo, okay. Basta-basta naman po. Madali lang kung sasabihin, pero mahirap kung gawin. Talaga. Nandiyan na. Ang pagsisisi. Ma'am, matanong ko nga pala kayo, ma'am. Bakit kayo sumali dito kay DJ? Yun po. Ang purpose is yung magkaroon ka ng kaibigan, although yung magkaroon ng partner na panghabang buhay, gano'n. Yeah. Okay. Parehas pala ang hangarin natin dalawa. Yun man din ang hangarin ko. Pero ikaw, age mo 60. Mas baba ka pa kaysa sa akin. 60 kaya, no? Opo, 61. No. Pero hindi halata. Hindi halata. Parang nasa sigwidahan pa. Kasi marunong ako magdala. Magdala, Pag ang babae marunong magdala, yan, hindi tatanda, walang problema, hindi na-stress. Kasi ang problema, pagkaraniwan sa tao, yan, talagang kakaroon. Kung wala kang problema, wala, abnormal ka nun eh. No, natural. Di marating yan. Natural lang. Kaya kailangan, yung stress, iwaksi mo yan.
Kaya mo yung problema na yan, masosolve din yan. Yun ang laging nasa isip. May oras ka na mariresolve ba? Ganun ang at saka lagi kang naka-smile kapag nakikipag-kwentuhan sa inyo, nakikipag-usap ka sa tao. Yun. Pero kahit anong live, malayo ka pala sa Pangasinan. Saan sa Pangasinan kayo? Infanta po. Infanta. Ngayon ko lang yan narinig na Infanta. Boundary po, ng Sambales. Boundary ng Sambales. Oo. Sambales, boundary. Pero kung sarap ikot ka, ang bagoong dyan. Lingayen ang masarap. Ang bagoong, di ba? Lingayen po, masarap. Lingayen na. Ako, nakakaintindi ako ng Ilocanong salita. I see. Kasi, ikaw na ako mga kasama ko dati, mga Ilocano, Bisaya, mga kung saan-saan na lang. Basilan yung mga Ibanag, naintindihan ko rin. Ay, kuya. Sir, time out na daw. Ano na tayo sa una. Thank you, DJ. Salamat. Tuloy-tuloy lang po yan. Yung tuloy-tuloy sa off-cam pag-uusap ninyo. Connected na po kayo. Maraming salamat. Magandang gabi. Sumunod, DJ. Thank you very much, siguro, kahit ilay na pa ko, naranasan ko na rin na itong naging live. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. RW TV Radio. Powered by Gel FM 90.7. Oras natin 37 minutes after 9 o'clock Philippine Standard Time. Oras na po para matulog yung mga senior na pagbigyan natin.